sir, may Opo. tinitignan na po ba tayo kung magkano yung pagiging pagtaas ng presyo sa mga pamasahe po sa jeep at bus at kung kailan po O, ito magiging epektibo kung sakali mang dito ang punta natin? meron din ho kami mga recommendations, no, as far as the provisional fare increase is concerned. But we will have to redo our numbers, no, in view of that yung large jump na inaasahan po natin bukas. At saka yung mga nag-adjust na po, nakikita natin na yung when we gave our recommendation for a provisional fare increase, iba na ho yung numero ngayon. No? So babaguhin ho namin yung aming rekomendasyon. Pero handa ho kami dyan. May rekomendasyon na po kayo. Sir, okay lang po ba malaman kung ano po itong recommendation ninyo? Kahit po yung hindi pa yung mismong yung mismong time kung kailan po ito ipatutupad. Your Opo. recommendation, ano po Well, yun mismo? Well, as I said, babaguhin doon natin yan. But initially, pag we were looking at fuel prices when it was still in the 50s, sabi namin, pag umakyat yan ng mga 61 to 65, pwede tayo mag-provisional fare increase na 50 centimos. No? But that's no longer true right now. We're looking at around 80 pesos per liter. No? So as I said, babaguhin ho natin yan. Pag-aaralan ho natin yan. Sana po mathematical computation na ho. No? Madali hong i-compute kung magkano po ang provisional fare increase. But the harder part is yung flip side, no? Yung kakayanan po ng ating mga pasahero na i-absorb itong provisional fare increase na ito. Kaya lang po, nung time na ginawa nyo ito, hindi pa ganito kataas yung presyo ng crudo. Hindi So, pa. kung 50... Hindi pa. Chairman. Kung 50 centimos po Oo. ang nasa initial recommendation, what are we looking at now? More than a peso or 2 peso increase po ba sa pamasahe sa jeep? At sa bus po, ganito rin po ba? 50 centimos din po ba yung tinitignan natin or iba rin po sa kanila? Ang rule of thumb po kasi for every 10 peso increase in the price of the pump price ng fuel po, 1 piso po ang kailangan idagdag natin sa pamasahe para ma-absorb yung pagtaas ng presyo ng crudo, ng diesel for 10 pesos. No? So that's the rule of thumb. For every 10 pesos, piso ang kailangan po natin i-adjust. So depende ho ganong kalaki po itong akit din natin. No? But that's our rule of thumb as far as the jeepneys are concerned. So bus po, ang pinag-uusapan ho dyan sa metro buses, pag 2 piso. No? Ito naman ho, ang adjustment ho natin, ganun din po. No? For every 10 peso increase, we're looking at 1 peso adjustment. Opo. Ito po ba will be this effective this week? Kasi bukas na po yung sinasabi nila na matindihang Alam nyo, pagtaas. Sige po, Chairman. alam nyo, much as we would like to, we're just also waiting for the green lights. No? Kaya sabi ko, ang panghuli nating option talaga ay pagtaas ng pamasahe. No? What we would like, we are hoping na malabas na kagad natin kaagad-agad itong fuel subsidy at saka yung service contracting. Kahit paano, mayroon pa naman other options guys sa provincial buses. No? Yung they have requested, baka pwede ma-adjust yung toll fees, no? Which is also a big chunk of their expense. No? Kahit paano makakatulog. So itong mga other alternatives po natin ang aming tinutulak. Then when all things kung kulang pa rin po, nandyan pa naman yung provisional fare increase po natin. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.